Isang babae ang nagtaas ng bote at nagbuhos ng ilang araw na halaga ng ihi sa lalagyan. Kaagad, sinimulan niya ang pumpang ng water pump at sa tulong ng isang filtering device, ang mga dumi sa ihi ay mabilis na naalis. Ang dinalisay na ihi ay dumadaloy pababa sa isang tubo patungo sa isang tangke ng imbakan ng tubig sa ibaba. Kapag binuksan ang gripo, dumadaloy ang isang stream ng natural na hindi kontaminadong purong tubig. Sa panahong ito ng kakapusan sa pinagkukunang yaman, bukod sa pinagmumulan ng tubig, ang pinakamahalagang bilihin ay pagkain. Nahuli ni Namsan ng isang higanteng buwaya, at nang marinig ang balita, ang mga tao ay nagmamadaling bumili nito. Gayunpaman, ang palitan ay hindi ginagawa sa pera ngunit sa isang bagay na may katumbas na halaga. Kahit na ang dating maunlad na mayamang babae ay nagbabalak na ipagpalit ang ilang alahas sa karne. Binuksan niya ang kanyang treasure chest ng mga alahas, umaasang ipagpalit ang $1,000,000 na piraso para sa isang kumpletong buntot ng buwaya. Sa wakas, binigyan siya ni Namsan ng isang maliit na ahas ng libre, at ang mayamang babae ay umalis na nasisiyahan. Ang susunod na nakapila sa pagbili ng karne ay ang bunso, si Hansuna. Gaya ng nakasanayan, inilalaan ni Namsan ang pinakamagandang karne para sa kanya. Bilang kapalit, si Hansuna ay nagpinta ng larawan para sa Namsan sa bawat pagkakataon. Sa araw na ito, habang pinapanood ni Namsan si Hansuna na umalis, hindi niya inaasahang may nakita siyang grupo ng mga lalaki na pumasok. Sinasabing sila ay mula sa pulisya at naghahanap ng isang wanted na kriminal. Kasunod ng hindi magandang iginuhit na sketch sa wanted na poster, hinuhuli nila ang sinumang makita nila, maging ang mga babae na may iba't ibang kasarian, upang magsilbi bilang mga kriminal. Ito ay malinaw na isang dahilan lamang upang mahuli ang mga individual na may kakayahan. Sa post-apocalyptic na mundong ito, walang gustong gumanap na bayani. Kaya si Namsan at ang kanyang alagad na si Choi Ji-won ay nagkunwaring hindi napapansin. Gayunpaman, nang ang mga lalaking ito ay naglakas loob na puntiryahin si Hansuna, si Choi Ji-won, na may crush sa kanya, ay humakbang ng suntok. Sa kasamaang palad, siya ay nilulupig at napapaligiran ng mga lalaking nagpapatuloy na bumugbog sa kanya. Dahil hindi na siya makapagpigil pa, pumagit na si Namsan, at walang kahirap-hirap na tinalo ang mga lalaki. Sa ilalim ng pagtatanong ni Namsan, ibinunyag ng ringleader ang pangalan ng kanilang amo, na nagkataong isang taunang tao sa ilalim ng utos ni Namsan. Nanunuya sa lalaki, natuklasan ni Namsan ang isang malaking bote ng purified water na dala niya. Sinabi ng lalaki na nakuha niya ito sa isang apartment, na ikinagulat ng lahat na naroroon. Dahil sa malakas na lindol 3 taon na ang nakararaan, gumuho ang lahat ng matataas na gusali sa South Korea. Ibinasura ni Namsan ang pag-angkin ng isang buo na apartment bilang kalokohan. Gayunpaman, sa kanilang pag-uwi, ang disipulo ni Namsan, si Choi Ji-won, ay lubos na naniniwala sa kwento ng mga estranghero, dahil ang lahat, kabilang siya, ay nakarinig ng mga alingongaw tungkol sa pagkakaroon ng isang apartment. Habang nag-uusap sina Namsan at Choi Ji-won, isang grupo ng mga estranghero ang nagtitipon sa labas ng bahay ni Hansuna. Mukhang hindi sila refugee, at sa pagtatanong, ang nangungunang babae ay isang guro mula sa apartment. Bumuo sila ng isang pangkat ng voluntaryo na nakatuon sa pagprotekta sa mga pamilyang may mga teenager, pagtulong sa kanila na makatanggap ng edukasyon, at pagtatrabaho tungo sa muling pagkabuhay ng sibilisasyon ng tao. Ipinangako ng guro kay Hanso na kung papayag siyang mag-aral sa apartment, maaari niyang isama ang kanyang lola upang gugulin siya sa mga susunod na taon sa pag-enjoy sa masaganang tubig at pagkain sa apartment. Nang marinig ang tungkol sa libreng pag-access sa tubig, agad na sumang-ayon ang lola ni Hanso na. Gayunpaman, habang papunta sa apartment, ang lola ni Hanso na ay bumagsak dahil sa kanyang edad at sa masungit na bulubunduking lupain. Iminumungkahi ng mabait na guro na maaaring dalhin ni Hansuna ang kanyang lola at isa pang matandang lalaki sa malapit na istasyon ng medikal, at magpapadala sila ng isang tao na susundo sa kanila sa susunod na araw. Ang serbisyo ay talagang maalalahanin, ngunit ang hindi inaasahan ni Hansuna ay ang tinatawag na istasyon ng medikal, ayon sa guro, ay talagang isang talampas. Unang itinulak ng voluntaryo ang matandang lolo mula sa bangin, na sinundan ng saksak sa lola hanggang sa mamatay. Nagkataon, ang eksenang ito ay nasaksihan ni Choi Ji-won, na out hunting. Upang itago ang katotohanan, tinangka nilang patayin si Choi Ji-won, ngunit nakialam si Namsan at pinatay sila gamit ang isang espada. Pagkatapos, may mga kakaibang nangyayari. Ang mga namatay na voluntaryo ay hindi maipaliwanag na muling nabuhay, at ang kanilang mga kakayahan sa pakikipaglaban ay higit sa doble. Isang tao ang nakipag-away kay Namsan, habang ang isa naman ay hinahabol at sinubukang patayin si Choi Ji-won. Nagkaroon siya ng maliwanag na ideya na sadyang akayin ng lalaki sa isang bitag para sa paghuli sa kanyang biktima, kaya't siya ay nakabitin ng patiwarik sa pamamagitan ng isang lubid sa hangin. Nang maisip ni Qui Ji-yoon na lumipas na ang krisis, biglang hinugot ng lalaki ang punyal sa kanyang baywang at halos mabaliw na putulin ang kaliwang paa na nakabalot sa lubid. Napakawalang awa ng lalaking ito, hindi pinuputol ang lubid, kundi pinuputol ang binti. Si Choi Ji-won, takot na takot at walang pagtatanggol, ay nanunood habang ang kutsilyo ng lalaki ay malapit ng tumama. Sa kritikal na sandaling ito, isang estranghero, isang babae, ang biglang tumulong sa kanila at mabilis na pinutol ang leeg ng lalaki sa isang hagod.
Lumalabas na ang paraan upang maiwasan ang kanilang muling pagkabuhay ay ang pagpugot ng ulo, isang tunay na kakilakilabot at marahas na paraan. Bago sila makapagpahayag ng pasasalamat sa interbensyon na Nagel iligtas buhay, humingi muna ng tulong ang babae sa kanila. Ayon kay Lee Yun-ho, dati siyang sarhento sa Air Force Special Forces. Pagkatapos ng sakuna, natagpuan nila ang nag-iisang buo na apartment at pinatier doon ang mga nakaligtas. Ang buhay ay medyo disente matapos matuklasan ng tubig sa ilalim ng lupa hanggang sa dumating ang isang doktor, na humahantong sa matinding pagbabago. Ang doktor ay nagsagawa ng mga eksperimento sa lahat ng mga bata sa apartment, at pagkatapos, nawala sila. Inusisa ni Lee Yun-ho ang mga bata upang alamin ang kanilang kinaroroonan, ngunit sininyasan ng doktor ang sarhento na barilin ng isang sundalo. Nakakagulat, ang namatay na sundalo ay misteryosong nabuhay muli sa susunod na segundo. Ito ang patuloy na eksperimento ng doktor. Sa pagtanggi na maging kasabwat, nakatakas si Lee Yun-ho. Matapos kumbinsihin si Namsan na sabay na pumunta sa apartment, pumasok muna sila sa teritoryo ng tigre. Pagkatapos ng walang kahirap-hirap na pakikitungo sa lahat ng lalaki, si Namsan ay may hawak na bote ng mineral na tubig at tinanong kung saan nila ito nakuha, na pinaghihinalaan na ito ay mula sa apartment. Ang mga lalaki ay nananatiling tahimik, iniiwasan ng pakikipag-eye contact. Ang huling lalaki, na natatakot sa pambubugbog, ay nagbubunyag ng katotohanan. Monopolize ng apartment ang lahat ng malinis na pinagmumulan ng tubig, at upang mabuhay, kailangan nilang magpalitan ng mga gamit. Partikular nilang hinihingi ang mga bata, kaya naman sinubukan nilang dukutin sa lugar ni Namsan. Hindi maintindihan ni Namsan kung bakit kailangan ng apartment ng maraming bata. Gayunpaman, natuklasan ni Hansuna, na nasa loob ng apartment, ang katotohanan. Palihim niyang pinasok ang opisina ng doktor at nakita niya ang isang batang babae na nakahiga sa operating table. Ang batang babae ay kasalukuyang walang malay, na may isang tubo na nakapasok sa ibaba ng kanyang kanang tainga na patuloy na naghahatid ng isang bagay. Bagong maintindihan ni Hansu na ang sitwasyon, pumasok ang doktor sa opisina kasama ang mga magulang ng babae. Nang makita ang kasalukuyang kalagayan ng kanilang anak na babae, sila ay naging lubhang emosyonal. Ang ama, na nakakaramdam ng awa, ay niyakap ang kanyang anak na babae, ngunit sa susunod na sandali siya ay nagkumbulsyon, bumyugil ang bibig, at sa loob ng wala pang isang minuto, siya ay ganap na nawala ng mahalagang palatandaan. Nawala ng kontrol ang ama sa kanyang emosyon at pinilit na humingi ng paliwanag sa doktor. Gayunpaman, ang doktor ay pare-pareho ang pagkabalisa, sinisisi ang kabiguan ng eksperimento sa panghihimasok ng ama ng batang babae. Sa sobrang galit, pinatay niya ito gamit ang isang kutsilyo. Hindi rin nakatakas ang ina ng dalaga, sa pagtatangkang tumakas, siya ay binaril sa ulo ng isang sundalo. Si Hansuna, na nagtatago sa isang sulok, ay natakot, na tinakpan ang kanyang bibig. Ngunit sa susunod na sandali, hindi nagtagal, nakita ni Hansuna ang kanyang sarili na nakatali sa isang operating table. Ipinaalam sa kanya ng doktor na ang mga bata sa kanyang edad ay mayroong isang bagay sa kanilang pituitary gland na maaaring magbigay sa kanila ng immortalidad. Gayunpaman, hindi ito maaaring direktang gamitin, ang ilang mga pagsasaayos ay kailangang gawin ng maaga. Ang tubig na iniinom nila sa silid-aralan ay nagsisilbi sa layuning ito. Habang ang ulo ni Hanso na ay konektado sa isang makina, pilit na pinasok ni Namsan ang apartment sa kanyang sasakyan. Hindi sigurado sa kasalukuyang lokasyon ni Hansuna, dinala muna sila ni Lee Yun-ho sa basement upang iligtas ang kanyang kasama. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaroon ng mas maraming tao ay magiging mas maginhawa para sa mga susunod na aksyon. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay ang mga kasamang nakakulong sa basement ay naging mga halimaw. Kung hindi dahil sa pambihirang husay sa pakikipaglaban ni Namsan, baka nawala na ang buhay nila doon. Kasunod nito, walang kahirap-hirap na hinarap ni Namsan ang lahat ng mga nag-aaway na sundalo sa apartment. Nang makita ang sitwasyon na nagiging hindi favorable, ang doktor ay nagmamadaling tinurok ang sarili ng isang serum na kinuha mula sa utak ni Hanso na upang mapanatili ang kanyang immortalidad. Bigla, halos hindi na siya makatayo, at tumubo ang mga mutated tumor malapit sa kanyang tainga. Hindi pala nainom ni Hanso na ang tubig na binigay ng doktor dati. Ang hindi nababagay na swero ay mahalagang lason. Nang makitang pumasok si Choi Ji-wan, ginamit ng doktor ang buhay ni Hanso na bilang leverage, na binyantaan siyang ibababa ang baril. Pagkatapos, dali-dali niyang kinuha ang kanyang mga gamit at tumakas. Higit sa lahat, nakakakuha siya ng tulong sa pagkuha ng kanyang anak na babae, na nakalubog sa serum at kalahati lamang ng katawan nito. Ang kanyang tila nakakabaliw na layunin ay ang buhayin ng kanyang anak na babae. Gayunpaman, sa huli, habang siya ay walang pinipiling pagbaril sa mga residenteng kumukubkob, hindi niya sinasadyang nabaril ang maliit na naglalaman ang kanyang anak na babae, na napagtanto ang kalunos-lunos na katotohanan. Sa huli, binaril siya ni Namsan sa ulo. Sa pagtatapos ng kwento, bumalik si Namsan at ang kanyang grupo sa kanilang panimulang estado ng buhay. Kahit na mahirap, bawat araw ay gumaganda. Naniniwala sila na sa hindi masyadong malayong hinaharap, muli nilang mararating ang tugatog ng kaunlaran ng lipunan ng tao. Bilang isang mahilig sa pelikula, huwag mag-atubiling mag-subscribe sa aking channel. See you sa susunod na episode.